Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang security guard na nagtatrabaho sa isang bangko sa London. Ang lalaking ito ay dating ahente ng federal ng US, ngunit para lumahok sa Witness Protection Program, kinailangan niyang umalis sa dati niyang trabaho at lumipat mula sa Amerika patungong London. Pinalitan din niya ang kanyang tunay na pangalan mula sa Martin Parker at ngayon ay Thomas Mackenzie, at ngayon ay nakatira kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae, si Carly. Ang pang-araw-araw na gawain ni Thomas ay tipikal na gawain ng sinumang magulang. Ginigising niya si Carly sa umaga, dinadala siya sa paaralan, at pagkatapos ay bumabalik sa trabaho. Sa trabaho, ginugugol ni Thomas ang karamihan sa kanyang oras sa security post, nagbabasa ng magazine, at tinitingnan ang mga CCTV footage. Sa gabi, umuwi si Thomas at pinatulog ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nang pumasok si Thomas sa dining area, nakita niya ang refleksyon ng maliwanag na mga headlight na nagniningning patungo sa kanyang bahay. Naalarma, tumakbo si Thomas para tingnan kung sino ang parating, ngunit nang bubuksan na ni Thomas ang pinto, maraming lalaking nakamaskara ang pumasok at binugbog siya gamit ang mga baseball bat. Hindi nagtagal, nagkamalay si Thomas at agad na tinanong ang 3 tulisan na dumating sa kanyang bahay. Sa kalaunan, tinanggal ng isa sa mga tulisan ang kanyang maskara at ipinaliwanag na hinahanap nila ang isang pakete ng cocaine mula sa bahay ni Thomas. Gayunpaman, itinanggi ni Thomas ang anumang kinalaman sa paghahatid ng cocaine na nagmungkahi na maaaring nasa maling lugar sila. Ngunit ang mga nanghihimasok ay nagdududa sa kanyang sinasabi at nagbanta na papatayin si Carly. Pagkatapos ay hiniling ni Thomas sa kanila na tingnan ang kanyang pangalan sa bill ng kuryente sa bahay upang maniwala sila. Sa wakas, nang napagtanto ng mga magnanakaw na sila ay nasa maling address, sila ay natigilan. Bukod dito, kumbinsido sila na isusumbong sila ni Thomas sa pulisya, kaya plano nilang patayin si Thomas at ang kanyang pamilya. Habang lumalala ang sitwasyon, nagawa ni Thomas na kunin ang baril mula sa isa sa mga magnanakaw sa malapit. Walang pag-aalinlangan, isa-isa niyang pinagbabaril ang 3 tulisan na tumapos sa pagbabanta nila. Matapos huminahon ang sitwasyon, plano ni Thomas na pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pag-atake sa kanyang bahay. Sa kasamaang palad, habang ginagawa ang ulat sa kanyang telepono ay biglang nahimatay si Thomas dahil sa matinding pinsala na natamo niya sa pag-atake kasabay ng pagsigaw ni Carly para sa kanyang ama habang ang tunog ng mga sirena ng pulis ay naririnig sa labas ng bahay. Kinabukasan ay nagising si Thomas sa isang ospital na ang kabilang kamay ay nakaposa sa gilid ng kama. Hindi nagtagal, dumating ang isang detective inspector na nagngangalang Quinn at ipinaalam kay Thomas na siya ay inaresto sa mga paratang ng pagpatay sa 3 estranghero sa kanyang tahanan. Ang akusasyon ay ikinagulat ni Thomas na mariin na nagsasabing nagawa lang niyang patayin ang 3 nanghihimasok bilang pagtatanggol sa sarili. Ipinaliwanag pa ni Quinn na hindi matukoy ang mga nanghihimasok na nagpapahiwatig na sila ay mga iligal na imigrante. Ibinunyag din ng detective na si Carly ay nasa kustodiya na ngayon ng Child Social Services. Habang nanonood ng TV sa gabi, nakita ni Thomas ang isang broadcast ng balita na nagpapakita ng kanyang tunay na pangalan at isang larawan niya bago siya lumipat sa London kasama ang kanyang buong profile na isiniwalat din sa ulat. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng nurse sa kanyang silid sa ospital at iniabot sa kanya ang isang telepono na nagsasabing nasa linya ang kanyang abogado. Sa telepono, si Raymond Rowe, isang dating kaibigan mula sa federal na ahensya, ay nagpahayag na alam niyang si Thomas ang taong hinahanap. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ray kay Thomas na papunta na siya sa London at darating siya sa ospital sa loob ng 2 oras. Bukod pa rito, binanggit ni Ray na plano niyang ipaalam sa pulisya ng London ang tunay na pangalan ni Thomas upang siya ay mailabas kaagad. Nang malaman ito, mabilis na humingi si Thomas ng ballpen at papel upang isulat ang numero ng telepono ni Ray, ngunit hindi niya sinasadyang nalaglag ang ballpen. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong kumuha ng paperclip. Sa sandaling umalis ang pulis at nurse sa kanyang silid, ginamit ni Thomas ang paperclip upang madaling buksan ang kanyang pusas. Matapos palayain ang sarili, agad na inatake ni Thomas ang pulis na nakatalaga sa labas ng kanyang silid at mabilis na pinatulog ang 2 pang opisyal na nagbabantay sa koridor ng ospital. Sa ibang lugar, nagaganap sa isang silid ang pagpupulong sa pagitan ng 2 matataas na miyembro ng American Mafia at isang dealer ng armas na nagngangalang Cooper. Mukhang galit ang 2 miyembro ng mafia at hinihingi nilang ibalik ang kanilang pera dahil hindi maganda ang kalidad ng mga armas na binili nila kay Cooper. Gayunpaman, mabilis na ipinakita ni Cooper ang functionality ng mga armas sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa 2 miyembro ng mafia. Ang baril ay gumagana ng perpekto at ang parehong mga miyembro ng mafia ay napatay.
Kasabay nito, ang assistant ni Cooper, isang babaeng mukhang sadista, ay pumasok sa silid at ipinakita sa kanya ang balita tungkol kay Thomas sa kanyang telepono. Ipinaalam niya sa kanya na dumating na si Thomas sa UK. Mula sa pag-uusap na ito, ipinahayag na si Cooper ang biyenan ni Thomas at planong patayin siya upang kidnapin si Carly, na nagnanais na palakihin siya upang maging tagapagmana ng kanyang negosyo sa armas. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Cooper sa isang kilalang hitman sa Europa na nagngangalang Bishop upang patayin si Thomas at dukutin ang kanyang apo nang walang pinsala. Dahil sa malaking kabayarang inaalok, sumang-ayon si Bishop sa kahilingan at sinimulang subaybayan ang lokasyon ni Thomas sa London. Samantala, ipinakita sa atin si Carly na kasama ng isang babaeng detective agent na nagngangalang Stacy sa isang child welfare department. Maya-maya, pumasok si Inspector Quinn sa silid at ipinaalam kay Stacy na ililipat nila si Carly sa ibang lokasyon. Ilang sandali matapos silang umalis, dumating si Thomas at mabilis na sinupil ang isang lalaking receptionist. Batay sa impormasyong nahanap niya, nalaman ni Thomas na ang kanyang anak na babae ay nasa 3 palapag. Kasabay nito, nakita ni Thomas si Bishop na naghahak sa isang computer sa isang silid at napansin ang isang patay na lalaki na naaninag niya sa salamin. Nang makita ang panganib, agad na tumakbo palabas ng silid si Thomas. Sa kasamaang palad, napansin din ito ni Bishop, kaya dali-dali niyang hinugot ang kanyang baril at sinimulang hanapin si Thomas sa bawat palapag ng gusali. Bumalik na pala si Thomas sa silid kung saan niya nakita si Bishop at sinimulang tingnan ang database ng computer para sa impormasyon tungkol kay Carly. Mabilis na binura ni Thomas ang data ng kanyang anak na babae mula sa computer at sinira ang telepono ni Bishop na ginamit sa pag-hack ng system. Pagkatapos, tumakbo si Thomas palabas ng gusali at sumakay sa isang taxi na nakaparada sa labas. Ilang sandali pa, lumitaw si Bishop at nagmura nang malaman na nakatakas si Thomas sa taxi. Agad na hinabol ni Bishop ang taxi sakay ng kanyang high-tech na sasakyan. Gamit ang computer sa kanyang sasakyan, nakipag-ugnayan si Bishop sa driver ng taxi na nagpapanggap bilang isang pulis. Binalaan ng driver na ang kanyang pasahero ay isang wanted na kriminal. Sa wakas ay inutusan ni Bishop ang taxi driver na huminto sa isang gasolinahan para mahuli niya si Thomas. Ang taxi driver ay sumunod sa mga tagubilin at huminto sa gasolinahan. Pagdating ni Bishop sa gasolinahan, napansin niyang walang tao sa loob ng taxi, kaya dali-dali siyang pumasok sa opisina ng gasolinahan para tingnan ang CCTV footage. Sa video, nakita niya si Thomas na lumabas ng taxi at tumalon sa likod ng isang dilaw na truck na nakaparada sa malapit, na nagudyok kay Bishop na habulin ang dilaw na truck. Habang papalapit si Bishop, napagtanto ni Thomas na nasa likod na ngayon ng truck ang humahabol sa kanya, kaya mabilis na tumalon si Thomas mula sa sasakyan at sumakay sa kalapit na cable car. Sa sandaling iyon, napansin ni Thomas ang dalawang matipunong lalaki at isang negosyante habang nakasakay siya sa cable car. Samantala, si Bishop, na nakaligtaan ng cable car, ay mabilis na naglabas ng isang stock ng cash at nag-alok ng $10,000 na pabuya sa dalawang lalaki kung mapapabagsak nila si Thomas. Dahil sa alok, ang dalawang matipunong lalaki ay agad na tumayo sa umaandar na cable car at naglunsad ng pag-atake kay Thomas. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan nila, kung saan si Thomas ay nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili laban sa pagsalakay ng dalawang lalaki. Kasabay nito, ang isa pang pasahero, na isang negosyante, ay nak-corner sa isang sulok ng cable car na mukhang takot na takot habang nasasaksihan ang kaguluhang nangyayari sa kanyang harapan. Sa huli, nagawang patumbahin ni Thomas ang parehong mga lalaki. Di nagtagal, humiram si Thomas ng telepono at tinawagan si Ray, na pumayag na makipagkita sa kanya sa istasyon ng cable car sa loob ng 4 na minuto. Kaya naman, mabilis na tumakbo si Ray patungo sa istasyon upang makipagkita sa kanyang kaibigan sa oras. Lingid sa kanilang kaalaman, naghihintay na pala si Bishop sa istasyon na kumpleto sa armas. Nang dumating si Thomas, pinaputukan siya ni Bishop at hinabol siya sa mga lansangan. Sa kabutihang palad, dumating si Ray sa tamang oras na nagpahintulot kay Thomas na mabilis na tumalon sa kotse. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ray na si Thomas ay tinamaan ng putok ng baril ni Bishop at dinala siya sa isang apartment upang gamutin ang tama ng baril. Pagdating nila sa apartment, nakatanggap si Ray ng tawag mula sa kanyang superior na mahigpit na nagpaalam sa kanya tungkol sa panganib na kinakaharap ni Thomas. Mula sa pag-uusap, nalaman ni Ray na ang taong humahabol kay Thomas ay si Bishop, isang dating miyembro ng federal na naging lubhang mapanganib na hitman. Binigyang diin din ng kanyang superior na dapat nilang protektahan si Thomas sa lahat ng paraan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may plano si Ray at ang kanyang mga superior na hulihin si Cooper, na isang pangunahing tauhan sa pinakamalaking kaso ng illegal na trafficking ng armas sa Amerika. Sa ibang lugar, gumagamit si Bishop ng advanced na teknolohiya sa kanyang sasakyan para subaybayan ang kinaroroonan ni Thomas at Ray. Gamit ang GPS sa kanyang paghahanap, natunto ni Bishop ang kotse ni Ray at nagmamadaling pumunta sa apartment kung saan sila nagtatago. Habang naghahanda sina Thomas at Ray na umalis para salubungin si Carly, hinarang sila sa corridor ni Bishop na lumabas mula sa elevator at pinaputokan sila. Si Thomas at Ray ay mabilis na umiwas at nagtago sa likod ng isang pintuan ng pasilyo bago umatras sa kanilang silid. Sa loob, mabilis na inipon ni Thomas at Ray ang kanilang mga sandata upang labanan si Bishop. Dahil dito, naganap ang shootout kung saan patuloy silang pinapaputokan ni Bishop at sa kasamaang palad, tinamaan si Ray. Nang makita ito, nagmamadali si Thomas na dalhin si Ray sa kotse at tumakas ang dalawa sa apartment. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Ray dahil duguan siya habang nagmamaneho at namatay sa kotse. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Bishop ang paghabol hanggang sa huli ay natagpuan ang nakaparadang sasakyan sa isang eskinita. Nang lumabas si Bishop at tumingin sa loob, nakita lang niya ang katawan ni Ray sa loob ng sasakyan na walang palatandaan ni Thomas. Bumalik si Bishop sa sarili niyang sasakyan at nakita niya si Thomas sa refleksyon ng kotse at tinutukan siya ng baril sa leeg. Pagkatapos ay inutusan ni Thomas si Bishop na patuloy na magmaneho papunta sa pantalan. Sa pantalan, mahigpit na nakagapos si Bishop sa isang poste na kahoy habang inutusan ni Thomas si Bishop na tawagan si Cooper upang ipaalam sa kanya na matagumpay niyang napatay si Thomas at hawak na si Carly. Sa pag-uusap, lihim na pinalaya ni Bishop ang kanyang sarili gamit ang nakatagong maliit na kutsilyo sa kanyang manggas. Maingat na sinisikap ni Bishop na manatiling kalmado at hindi nagtataas ng anumang hinala sa panahon ng tawag sa telepono, naghihintay ng tamang sandali upang gamitin ang nakatagong kutsilyo para salakayin si Thomas. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pantalan sa pagitan ni Thomas at Bishop na naglalaban ng may matinding intensidad. Nagpapalitan sila ng suntok at hampas, bawat isa ay nagsisikap na madaig ang isa't isa. Gayunpaman, sa huli, nagawang itulak ni Thomas si Bishop at pagkatapos ay sinipa siya ng malakas na nagpahulog sa kanya sa dagat. Matapos matiyak na hindi nabanta si Bishop, mabilis na sumakay si Thomas sa kotse ni Bishop at mabilis na umalis, na determinadong mahanap ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, mukhang natagpuan ni Cooper ang pinagtataguan ni Carly. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, nadaig ni Cooper ang mga pulis at si Stacy na nagbabantay kay Carly. Sa sandaling iyon, nakita si Cooper na sinusubukang hikayatin si Carly na sumama sa kanya. Samantala, si Thomas na dumating sa pinagtataguan ni Carly ay nakita ang malaking bilang ng mga tauhan ni Cooper na nagbabantay sa lugar. Determinado na iligtas ang kanyang anak na babae, sinimulan ni Thomas na ibagsak ang mga tauhan ni Cooper ng paisa-isa habang patungo siya kay Carly. Gayunpaman, nang papasok na si Thomas, muling lumitaw si Bishop at hinamon siya sa isang panghuling showdown. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila hanggang sa tuluyang napatay ni Thomas si Bishop. Pagkatapos ay kinuha ni Thomas ang kutsilyo na ginamit at pumasok sa silid kung saan kasama ni Carly si Cooper at ang kanyang assistant. Sa paglabas ng kanyang baril, hiniling ni Thomas na palayain ni Cooper si Carly. Nang makita ito, agad na tumayo si Cooper at sinabihan si Thomas na manatiling kalmado dahil itinutok na ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril kay Carly. Pagkatapos nito, sinubukan ni Cooper na panatilihin ang kanyang katahimikan habang si Carly ay mukhang natatakot sa sulok ng silid. Mabilis na ibinato ni Thomas ang kutsilyong kinuha niya kanina, pagkatapos ay tumalon upang kunin ang kanyang baril at pinaputokan ang assistant ni Cooper. Ang itinapon na kutsilyo ay tumama sa tiyan ni Cooper na ikinamatay niya kaagad. Mabilis na sinugod ni Carly si Thomas at niyakap ito ng mahigpit na nakakaramdam ng ginhawa at puno ng pag-asa. Sa huli, matagumpay na nailigtas ni Thomas si Carly at sa wakas ay naipagdiwang na nila ang kanilang bagong tuklas na kaligayahan na bumalik sa isang mapayapa at masayang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.